Hi guys! This is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at ang sharing po natin ngayon ay isang reaction video patungkol sa isang parent na nag-send ng kanyang concern sa isa kong kaibigang vlogger at yun po ay pinost ng kaibigan kong vlogger sa kanyang social media account. So, ito po ay may kaugnayan doon sa mga nararanasan na hindi magandang bagay mula sa teacher ng mga estudyante at mga magulang. Uulitin ko po. Yung vlog po natin ngayon is, ito po yung kadalasan na hindi magagandang bagay na nararanasan ng mga estudyante at magulang mula sa isang teacher sa bawat eskwelahan. Ibig sabihin po, sa lahat ng eskwelahan, meron pong ganitong pangyayari. So, hindi po siya isolated case. No, hindi po siya masasabi na ay dito lang sa isang school to nararanasan. Kasi for sure, pag natakil po natin ito, ay maraming makaka-relate at marami din po na magre-react. Uunahan ko na po kayo. Ito pong reaction video na to ay nakapokus doon sa concern ng parent na nag-send ng message sa kaibigan kong vlogger at the same time about po sa rulings ng Department of Education dahil isa po sa mga advocacy ko is turuan at gabayan yung mga estudyante at magulang about sa kanilang rights when it comes to school setting. So may papasok po dito na konting psychology. So matutulungan natin sila kung bakit ba may ganitong nangyayari at ano ba yung pwede nilang gawin kapag nangyari ito sa kanila. At the same time, yung foundation natin is ano ba yung sinabi ng Department of Education. Kasi hindi tayo pwedeng basta mag-speculate na ganito, ganyan, ganyan. Kailangan meron tayong foundation, no? Meron tayong pundasyon. Yung foundation natin is nakabase doon sa pillars natin, which is the Department of Education. So ito po yung sinabi ng parents doon sa kaibigan kong vlogger na nakapost sa kanyang social media account. Ang sabi ng parent dito is, "Sir, meron mismo sa pinapasukan ng anak ko, binubuli siya mismo ng teacher na may autism kung ano-ano sinabi na masasakit na salita." So, ayan. Binubuli siya mismo ng teacher na may autism at kung ano-ano daw yung sinabi ng teacher na masasakit na salita doon sa bata. Ano ba yung definition ng Department of Education when it comes to bullying? Anong DepEd order yon? Para hindi naman tayo maging bias na, ay hindi, sabi lang yan nung nagbablog. Kailangan palagi po tayong merong foundation, meron tayong reference, no? Para hindi po nalilito yung mga kapwa natin magulang. Okay? Tapos, pwede bang sabihin talaga na ang teacher ay nambubuli ng estudyante? So, kailangan, bago tayo manghusga ng teacher, no, meron kang panghahawakan na ano ba yung sabi ng DepEd sa ruling sa kanila, ano ba yung talagang utos ng Department of Education. So, punta po tayo doon sa definition ng Department of Education tungkol po sa bully. Sino daw ba yung bully? Paano dinescribe ng Department of Education yung bully? Ang sabi ng Department of Education, ang bully ay estudyante o bata na gumagawa ng hindi tama at hindi maganda o paulit-ulit na hindi tama at magandang bagay sa kapwa niya, estudyante o bata. Uulitin ko po. Ang definition ng Department of Education sa bully ay bata, estudyante na gumagawa ng hindi maganda o gumagawa ng paulit-ulit na hindi magandang bagay sa kapwa niya, bata at estudyante. So, napakalinaw po ng definition ng Department of Education. Sa mga nakaraang kong video, mga vlogs, ang tinuro ko po doon is how to identify a bully. Ang bully po ay isang individual na gumagawa or merong isang behavior, aggressive behavior na ginagawa
na pwedeng maging paulit-ulit. Ibig sabihin, pwedeng isang beses lang ginawa, pero may tendency na maging paulit-ulit. Pwede rin naman na isang beses niyang ginawa doon sa isang bata, pero gagawin din niya doon sa iba pang bata o individual. Because ang bullying ay hindi lang po yan sa bata. Meron pong binubully sa eskwelahan, sa bahay, sa trabaho. So, nandun po yun sa mga nauna kong vlog. Yung settings ng bullying. Mas maganda po yun is mapag-aralan din po ninyo at inyo pong mapanood, no? Para po mas marami kayong matutuhan. So, ano naman yung pundasyon ng anti-bullying pagdating sa Department of Education? Ito po ay ang DepEd Order number 55, Series of 2013 o yung Implemented Rules and Regulation patungkol po sa anti-bullying. Ngayon po, alam na po ninyo ang DepEd Order number 55 Series of 2013 at the same time yung definition ng Department of Education when it comes to bully. Ibig sabihin po, hindi po applicable sa mga teacher na sasabihin ng parent na ang teacher ay binubuli ang estudyante. Because the Department of Education has their own definition about the bully. Okay? Pero hindi ko sinasabi na kapag nagreklamo kayo against a teacher, is hindi kayo paniniwalaan ng Department of Education. Kailangan nyo lang gumamit ng ibang term. At the same time, bakit ba may mga ganyan pa rin na nangyayari sa panahon ngayon? Dahil ba digital na? Modern na? Hindi eh. Kasi noon pa man, ganyan na yung karamihan ng mga teacher. Hindi ko nilalahat, pero meron talaga. So maraming umaasang magulang na sana matapos na to, sana matapos na to. Paano po matatapos ang isang maling sistema kung hindi inire-report? Marami pong mga estudyante at magulang ang nakaranas ng hindi magandang pagtrato mula sa teacher because of the stigma. Pag sinabi pong stigma, ito po ay negatibong pananaw patungkol sa isang bagay, sa isang sitwasyon. Halimbawa po, noong mga panahon like kalahati ng middle 70s, 80s, 90s, and early year 2000, maraming mga magulang ang hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral because noon, napakamahal pong magpaaral ng kolehiyo dahil halos karamihan ng kolehiyo kailangan mo talagang magbayad ng tuition fee. So ngayon, may mga libreng colleges na po. Diba? Kaya yung mga magulang, takot sila doon sa mga teacher because they feel inferior. Ang nasa isip nila, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, siya teacher siya. Baka pag nagreklamo ko, mapahiya lang ako kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. So, usually, ganun yung nila, self-talk nila. Kaya, kahit mali na yung ginagawa ng teacher, dahil nauunahan sila nung pagiging inferior nila, hindi na lang sila sasagot. Hindi na lang sila kikinig. Noon, okay pa yun. Pero hindi na ngayon. Kasi, para sa akin your education, your profession, and life status has nothing to do with your manners. Ibig sabihin, kahit sino ka pa, ano ka pa, hindi mo pwedeng maging excuse yun para mangmaliit ka ng kapwa mo at para trumato ka nang hindi tama doon sa kapwa mo. So, para po doon sa mga magulang at mga teachers also, no? Sa mga vlog ko, lagi kong sinasabi, na we are triangle. Okay? Teacher, magulang, ang nasa taas natin estudyante. Because ang priority ng Department of Education at tayo bilang magulang at sana kayo din bilang teacher is the best interest of our learners, our children. Huwag naman sana nakagaya dun sa concern ng parent, ang sabi dito ulitin ko, meron mismo sa pinapasukan ng anak ko, binubuli siya mismo ng teacher na may autism.
kung ano-ano ang sinabi na masasakit na salita. Huwag naman sanang dumating sa ganito. Kung kayong mga magulang ay nakaranas ng ganito, pwede po ninyo yung i-report sa principal's office. If hindi kayo satisfied doon sa nagiging response ng school's office, sa office sa school, umakyat kayo sa higher office. Saan po? Sa division office. Because lahat ng teacher, lahat ng principal na nasa iba't ibang eskwelahan, ang pinagre-reportan is division office. Saan po? Alamin po ninyo kung saan yung division office ng kinabibilangan ninyo na eskwelahan. Tungkol naman po dun sa mga ganyang concern, usually, ang nagiging connotation ng mga magulang is baka pagalitan sila ng teacher, baka pagalitan sila ng kung sino man dun sa school. Baka itrato sila na hindi maganda. Totoo naman po, may mga ganyan naman po nangyayari. I-expect niyo yan. Yun ang isa sa kaakibat. Pero, lagi ninyong tatandaan, walang kahit na sinong staff ng school ang pwedeng trumato sa inyo ng masama at magalit sa inyo because dumiretso kayo sa division office. Because rights niyo yun. Lagi niyo pong tatandaan, kapag ang reklamo ay nanggaling sa division office at tinawag yan ng division office doon sa concerned na school, hindi po yan pwedeng baliwalain ng eskwelahan. Automatic yun. Yung head ng school na yon, ipatatawag yon sa division office at doon po mag-uusap. Pwedeng nandun kayo, pwedeng sila lang muna. Huwag kayong umasa na matatapos yung maling kalakaran kung wala pong maglalakas ng loob na magsabi at mag-report sa division office. Because ang Department of Education, gumagawa sila ng DepEd order at rules base sa nakukuha nila na report. Ito pong ito pong DepEd order number 55 series of 2013, kaya nagkaroon yan is because maraming magulang ang nag-report na yung anak nila is binubuli sa eskwelahan. Okay? Actually, may nauna po dyan sa DepEd order number 55. Yung DepEd order number 40 series of 2012, yun po ay ang Child Protection Committee. Kapag ang anak ninyo ay binuli ng estudyante, sinakta ng teacher, minura ng teacher, kinurot ng teacher, or kahit na anong form of abuse, kagaya po nito na nagsabi na parent na sinabihan yung anak niya na may autism, it's a form of discrimination. Dapat po dumadaan yan sa Child Protection Policy. Anong dapat gawin? Magsabi kayo sa principal's office. Kung hindi kayo satisfied, division office. Okay? I hope po malinaw po yun sa inyo. At ito naman po yung isa sa pinaka-sensitive na topic ng vlog na ito. So, ulitin ko po yung concern ng parent na nag-send ng message. Meron po sa pinapasukan ng anak ko, binubuli siya mismo ng teacher na may autism. Kung ano-ano mga sinabi na masakit na salita. Autism. Kadalasan, yung atypical development ng isang bata, isang learner, isang estudyante, nai-incorporate kaagad sa disorder. Mali po yun. Meron pong rulings na binaba ang Department of Education kung paano po yung assessment and evaluation. Sundin niyo po yun. Ang mga teacher, maraming trainings yan. The purpose ng trainings ninyo is para matuto kayo, hindi para magmarunong kayo. Okay? Kailangan yung mga natututuhan ninyo sa trainings ninyo is ina-apply ninyo. Dahil marami po talagang teacher na umaattend lang doon sa training para sa certificate because kailangan nila yun. Kailangan nila ng attendance. Pero kung tutuusin, kung titignan ninyo yan, kung i-absorb ninyo yan, alam din naman ninyo na malaki ang magiging impact nun doon sa inyong mga careers.
So, kung meron kayong napapansin sa isang bata, sundin ninyo kung ano yung utos ng Department of Education, tingnan ninyo lahat ng aspeto dahil ang bata po ay may emotion. At alisin ninyo yung expectation ninyo. Kasi baka naman kaya nyo lang nasabi yan kasi ang expectation ninyo yung isang bata ganito na dapat ang actions niya. Tignan ninyo base dun sa kanyang edad. Again, sa mga magulang, ang atypical development po, kung hindi ninyo alam yung terminology, ito po ay yung behavior at kinikilos ng isang bata na hindi ayon sa isang sitwasyon at sa kanyang edad. Para wala tayong kakampihan ko si teacher, kakampihan ko si parent. No. Yaang mga teacher na yan, yaang mga eskwelahan na yan, pwede po kayong matulungan yan. Kung susundin ng tama yung sinasabi ng Department of Education at walang tatalunan, walang magmamagaling, walang magmamarunong. Sabi ko kanina, triangle. Magulang, teacher, estudyante. Because para sa Department of Education, ang pinaka-priority is the best interest ng estudyante. Kaya nagiging negative ang tingin sa mga ganyan is because meron pong stigma pagdating sa mental health. Na kapag meron kang special needs o kaya naman meron symptoms ng mental health issue ang isang tao, negative talaga yan. Yun yung pinuputol namin sa field ng psychology. Hindi yan life sentence. Okay? Meron yung mga tao ang tingin nila dun sa mga may autism, yung mga tao na may special need is wala nang silbi. Meron pong kauna-unahan sa buong mundo na meron siyang autism pero lawyer siya. Why? Because binigay nung teacher ng magulang, nagkaisa sila na i-develop pa tong batang to. Okay, meron siyang autism pero nagtandem si teacher, nagtandem si parent, lawyer siya ngayon. Hahanapin ko yung kanyang pangalan tapos isasama ko dito sa video na to. Yun. Kasi imagine niyo may kanya-kanya tayong potential regardless kung ano yung sitwasyon ng buhay natin. Binigyan tayo ng Diyos ng potential. Na kahit na pilay to, bulag to, for example na lang, yung brother ko, visually impaired siya, pero napakatalino niya. Siya ay national master ng chess. Nung una, iniisip ng mama ko at nung daddy ko na paano to, lalaki siya yung maggaganyan-ganyan. No? Kaya ako malapit yung puso ko sa mga ganong tao na may mga kulang sila. Pero meron akong hindi kaya na kayang-kaya nila. So binigay ni mama at ni daddy, pati ng mga teacher dito din sa school. No, meron akong sinabihan na teacher diyan. Naalala niyo po ba yung kinausap niyo yung mama ko? Hindi po kasama yung kuya ko. Ako yung kasama. Because dun sa sinabi ninyo na yun yung naging malaking bagay ng pagbabago para dun sa buhay ni kuya. Because si teacher, nandyan pa siya sa school, at saka yung mama ko, sila daddy, kaming family, nagkaisa. And then, nakita namin nung mga bata pa ako. Okay, naging mas madali yung buhay para kay kuya. At nakita ko din na nagsikap yung brother ko. So ito para pair. Sa mga teacher, bago ninyo kausapin yung parents, dapat kakausapin nyo sila ng maayos using a proper professional way of communication. Huwag nyo daanin sa status o sa profession ninyo. Kasi hindi na yun pwede ngayon. Okay? Respect begets respect. Noong mga panahon ni Kopong-Kopong okay yun kasi yung mga magulang siguro ang tingin ninyo hindi nakapag-aral pero marami na pong nakapagtapos ngayon. So baka mas marunong pa sa inyo yung parents para hindi naman po kayo maging mukhang ewan sa mga sinasabi ninyo. Okay? Kasi sa totoo lang, wala namang magulang na magagalit sa teacher ng basta-basta nang walang mabigat na dahilan. Alam niyo, napakasarap pumunta sa school na professional lang ang lahat. Ano yung kailangan ninyo? Sabihin nyo sa aming mga magulang. Ano yung concern naming mga magulang? Sabihin namin sa inyo mga teacher. And then let's meet halfway. Ganun lang siya. Kasi ang respeto, hindi mo yan kailangan daanin sa profesyon. Hindi mo yan kailangan daanin sa status ng buhay mo o kung sino at anong klaseng tao ka.
Because ibibigay ang respeto sa'yo kung paano mo din tinatrato yung mga taong nasa paligid mo. Sa amin sa medical, ginagawa namin ng patient record ang isang pasyente kung first time niya pa lang. Ini-interview namin yun, makikita namin, ito yung concern niya. Pag pinakita na namin yun, pinasa na namin yun sa doktor, babasahin yun ng doktor at doon na po magsisimula yung kanilang treatment plan. Same with the mga bata na may special needs. At the same time, huwag ninyong i-discriminate yung mga bata at magulang kagaya ng concern na pinag-uusapan natin ngayon. Because yung mga bata na may special need o yung mga PWD, protected po sila ng batas. So yun, kapag may nagreklamo na inaabuso sila o sa kahit na anong pamamaraan, talaga naman pong delikendeng. Kaya mag-iingat. Hindi naman po sa kinakampihan ko ang mga teacher, pero ito po yung reality. Doon po sa mga magulang, huwag po kayong sasama ng loob, pero ito po yung naobserbahan ko. Kasi hindi naman ho lahat ng magulang ay araw-araw sa eskwelahan, pero ako kasi is araw-araw at the same time, observant talaga ako na tao. Ang ratio po, sa nakikita ko rin sa mga pasyente kong teacher dito sa Cavite, pag naniningil ako sa kanila, ang ratio is 1:50. Isang teacher sa 50 estudyante. Hindi pa sigurado kung mababawasan yun. Pero noong mga panahon natin, 1:100. Isang teacher sa 100 estudyante. Mababawasan lang yon kapag may mga nag-drop. Kaya naman naging 50, I think, because ang dami na din ng mga classroom. At saka may mga teachers na din po na dagdagan ng konti, pero kulang pa rin talaga ang teachers, no? So, yun. Imagine ninyo, hindi pa nakakapunta ang teacher doon sa harapan, ang ingay na nila. Kahit nakalapel yung mga yan, talaga namang iba pa din yung lakas ng boses para lang makontrol yung classroom. Bukod doon, meron ako mga nakikita na bumubunot din sila sa sarili nilang bulsa para doon sa mga estudyante na talaga naman pong walang sarili nilang pambili ng mga pagkain. No? So, yes, may mga teacher na wala sa ayos, pero we have to consider, no, wag natin idamay yung mga mabubuting teacher. Kasi, kung madadamay, pati yung mabubuting teacher, mawawalan po yan ng gana. Sasabihin niya na yung mga magulang, ganito naman, wala naman kami ginawa sa kanila, pagkakamali ng isa, pagkakamali ng lahat. Hindi po. Kasi ang tao, normal po na nagkakamali. Kung isang beses lang naman nagawa ng teacher yung pagkakamali, okay, palagpasin, pero obserbahan. Pag pangalawa, okay, baka naman kasi pagod lang, huwag niyo munang puksain. Gusto niyo kaagad puksaan eh. Huwag ganun. May mga bagay na dapat palagpasin para lang magsama tayo ng mapayapa at harmonious. Kasi yung blessing nandun sa peaceful na lugar, yung blessing nandun sa payapang pagsasama, yung blessing ni Lord nandun sa payapang relasyon between teacher and the parents. Of course, sa professional na pamamaraan, parents to parents, nandun yung blessing eh. Kahit na sabihin mo na hindi kayo mayayaman or hindi kayo well-off ng mga parents, kapag nakita ng Panginoon na yung section ninyo is peaceful, payapa, kahit sa maliit na pamamaraan nagtutulungan, ibibless kayo dyan ni Lord. Kaya akong ginagawa ko, tinitignan ko, inaalam ko tong teacher na to. Ano yung meron sa kanya. Titignan ko yung classroom namin, ano yung pangangailangan ng classroom namin. And then, dun ko din ibibigay yung support ko. Kasi, yung mga teacher na yun, meron din naman pong pamilya yan eh. Yung iba dyan, nagpapaaral din ng college. Yung iba dyan, may mga bulinggit din. O kaya, may mga high school din. No? Yung sa konting pamamaraan na maitutulong ng mga magulang, kahit minsan yung teacher hindi palangiti. May kilala akong ganun. Hindi siya palangiti, pero napaka-warm lang niya. Hindi siya ngumingiti masyado, pero warm lang. Yung parang, kapag kausap mo siya, ang peaceful. Na hindi ka may intimidate dahil nga kahit na hindi siya umingiti, hindi siya intimidating tingnan. That's why nakita ko yung blessing ni Lord nandun. Okay? So, palagi lang natin talagang i-priority yung peace, yung love, no? Yung professionalism. At I hope na-address po natin yung mga basic concern doon sa
concern nga nung nag-send ng message dun sa aking kaibigan. Ulitin ko, ang sabi niya doon, meron mismo sa pinapasukan ng anak ko na binubuli siya mismo ng teacher na may autism kung ano nung sinabi na masasakit na salita. So, natakil natin yung bullying. So, yung DepEd Order number 55 series of 2013. Okay? Yun po yung implemented rules and regulation when it comes to bullying. At the same time, yung DepEd Order number 40 series of 2012, which is yung Child Protection Committee. Hindi po pwedeng gamitin sa teacher ang word na bullying, but we can use another term para i-describe kung ano yung naging behavior niya at yung kanyang action. Pero, again, kung isang beses, dalawang beses lang naman, palagpasin, baka naman hindi sinasadya, baka naman pagod lang o kaya naman talagang baka may problema din sa bahay nila, no? May mga bagay na kailangan pinalalagpas para magsama ng maayos at mapayapa. And when it comes to autism at pagsasalita ng mga hindi tamang bagay sa mga bata, yan po ay na-tackle na din po natin. Okay? So, I hope marami po kayong natutuhan at sana po ay sa lahat ng oras, taon at pagkakataon, no? Hindi naman kasi nauubos ang estudyante. Sana po magsama-sama tayo ng maayos, payapa, at kung meron man po kayong mga issues sa schools, no, itatakil din po natin yan unti-unti. But for now, yun po yung ating topic. I hope po marami po kayong natutunan. And God bless everyone!